Kung tatanggalin ang confidential funds dahil kinakailangan doon sa West Philippine Sea, lahat tanggalin. Nagre-react kayo kasi gusto nyo talagang ipangalandakan na sinisiraan si Ma'am Sara. Siwalat natin lahat. Tigil po ang hypocrisy. Magpakatotoo kayo lahat dyan. At saka, dapat sundin natin yung tinatawag na due process, hindi lang due process of law, equal protection of the law. Kung tatanggalin ang confidential funds dahil kinakailangan doon sa West Philippine Sea, lahat tanggalin. Huwag mag-single out ng isang opisyalis lamang dahil pag nag-single out, obvious na mumuliti ka. At pwede ba, sa panahon na pumutok na naman ang labanan sa Israel at Middle East, na alam natin na baka doble na naman ang presyo ng gasolina dahil dyan, itigil na muna yung pamumulitika. So, paano nangyari? Zero confi fund, si VP Sara, ma'am, walang magagawa si Romualdez. Okay, eto. Number one, hindi lang po si Ma'am Sara at hindi lang po yung OVP at DepEd ang tinanggalan po ng confidential funds. Okay? Lahat po ng civilian agencies, kasama nga po ang Department of Agriculture na pinamumunuan ni mismong President Bongbong Marcos, tinanggalan din po ng Confi Fund. Kasama din po ang DICT, ano pa ba yung, basta may mga tinanggalan na puro civilian agencies. DFA, kasama yung DFA na tinanggalan. Okay. Walang magagawa si Romualdez. Alright. Una, hindi po si Romualdez ang nagtanggal. Committee po within the Congress ang nag-decide na tatanggalin lahat kasi i-realign po ito sa mga security agencies po na kasama po sa hindi naman makikipaglaban, pero sa magfo-fortify ng ating lugar sa WPS. Okay? Security agencies po. Tinanggal po sa civilian at ni-realign at pinalabas po yung listahan kung saan po siya papunta. Alright, now, this is not final. Galing lang po ito na recommendation from the Congress. Alright? Kasi tinapos na nila yung budget. Iaangat ngayon ito sa Senate. Alright? Now, the Senate will have to deliberate on their own if they see that ibabalik or hindi. Hindi pa po natatapyas ang confidential fund. Bakit po? Ang pinasa ng mababang kapulungan ay isang panukalang batas na naroon pa rin ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Nandun pa rin ang 2.2 billion confidential fund ng Presidente at 2.2 billion intelligence fund ng Presidente at meron ding extraordinary expenses. Now, may bicameral pa ho yan. Bago naman yung bicameral, after ng bicameral, iaangat ngayon yan sa Presidente na isa-study na naman ng team ni PBBM hanggat sa bago niya ito lagdaan. Now, the final say to veto this is not Romualdez. He is simply the start and not siya mismo ang tumanggal. Kaya yun yung narrative na yan ay si Romualdez yung nagpatanggal. No. No po. Nangyari sa Congress kung saan po siya ang House Speaker. The recommendation of the congressmen and women that were together in that committee that decided the realignment of funds. Okay? So, sana po klaro yan, ha? Na hindi ho siya final. Sa mga nagsasabi naman na, kaya nagre-react para ganyan. Guys, nagre-react kayo kasi gusto nyo talagang ipangalandakan na sinisiraan si Ma'am Sara. Sorry kung wala kayong mailapag na proof sa akin, kung wala kayong mailapag na kung sino at kung ano ang specific na ginagawa at kung ang inyo lamang rason na sinisiraan siya ay dahil tinanggalan siya ng confidential funds, it does not make sense. Dahil marami pong pangangailangan ang Pilipinas na kailangan pagtuunan ng pansin katulad ng West Philippine Sea. Pasensya na po kung hindi rin ako nag-defend at nag-explain sa confidential fund kasi po confidential. Ano po ang sasabihin ko kung confidential naman po at hindi naman po available sa akin ang impormasyon na yan? Hindi po kasi ang listahan
na parang sa grocery, nababasahin ko na okay, ito. Hindi ho. Kasi ang opinion ko po dyan, it will not matter if it is the congressmen and women that will decide its finality before aangat sa Senate, before aangat sa bicameral, before aangat sa presidente. Yun lang po. Okay? Kasi you should separate your personal perception, your bias. You should also separate, diba, the reality of the government versus your judgment towards a person you do not know. Have an open mind because, uulitin ko, trabaho ito ng gobyerno na mag-decide kung saan gagastusin ang pera natin. Hindi ho ba? Kasi kung titingnan nyo din po yung listahan ng pagre-realign ng funds, hindi po zero. Okay? Si Ma'am Sara dahil may inalat po na 150 million, although hindi CONFI, kundi MOOE, para po yan sa DepEd, sa pangangailangan po nila, sa pagtulong po ng mga estudyante. 150 million po yan, nakalagay po doon sa pinalabas po na listahan ng Congress, yung recommendation nila kung saan papunta yung pera na tinanggal mula sa lahat ng tinanggalan na civilian agencies, hindi lamang po si Ma'am Sara, which is the OVP and the DepEd. Okay? Sana klaro ito. And again, manaliksik po kayo. Naglabas na talaga kasama nung press release kung saan po i-realign. Again, there is no finality. May mga pagdadaanan pa pong proseso yan bago po tayo mag-react at ma-stroke. Dahil binabanatan po ni House Speaker Martin Romualdez ang Vice President dahil nga sa planong politika. Ngayon, ang sagutin natin, bakit kung tatanggalin ang confidential fund lang ng Vice President? Bakit hindi tanggalin ang 2.2 billion confidential fund ng Presidente? Ano bang pagkakaiba ng Presidente at ng Vice President? Di ba pareho naman silang tambalan? Magkakampi nga sila. Hindi nga sila magkatunggali. For the first time in many long years, magkakampi ang Presidente at Vice Presidente. Kailan ba huling nangyari yan? At sabi ni PRRD, ni Pangulong Duterte, sigurado ako, ang numero unong abusado at nangungurakot sa pondo nasa Kongreso. Coming from the word of the President, former President Duterte,